paano siya nakatulong? Ang ganansya ko po, hindi na po ako nagbaboundary. Malaking tulong kasi dati hindi ko kayang na magpahinga eh. Sabi natin, mga ngalakal ako umaga, lalabas na naman ako ng gabi. Kasi nahabol Kasi ng nagbaboundary. Kano yung boundary? 100 po yun. Kwenta sa umaga, kwenta sa gabi. Kaya yung ganansya talaga yun, yung naiwasan namin mag-boundary. Sa Laking akin, tulong. sa akin, ma'am, nagkaroon ako ng mas humaba yung oras ng pangangalakal namin. Kasi sa sariling oras namin wala kang isipin na baboundaryhan. May gagamit pa pagkatapos mo gumamit. Tsaka ma'am, minsan ginagawa namin siya na yung tulugan. Kasi malaki siya eh. Minsan tulugan namin pag sa labas, nagpapahinga. Pagkatapos mga lakal. Tsaka ang dami niyang nailalagay ng mga kalakal. Kasi yung niya, yung parang kaha niya. Ang laking tulong. Pero yung bilang waste collector, nangangalakal, ano yung mga usual na problema na na-encounter nyo para mas sa kalsada, na hanggang ngayon yung patuloy pa rin na nangyayari ngayon. Kasi di ba, kahit paano nakatulong nga sa inyo yung grant. Pero ano yung parang hindi pa rin na-address or nasasagot na problema ng mga ngalakal? Ayun po, yung pag-clearing. Gusto po namin talaga matigilan ba na meron kami talagang mapasok na session sa aming mga kababaihan ng mga nangalakal. Katulad ng mga nag-training. Kunting training na lang sa kanila, maano po yan para umano ba sa amin. Ayun lang po talagang gusto namin na meron kami malagyan na maayos na yung mga gamit na binigay sa amin. Presyuhan? Yung presyuhan, ma'am, ng kalakal. Minsan siya, bababa, tataas. Yan yung mga... Hindi nabibisuhan sa amin na eto, at saka minsan po, kukuha ka ng bote, ayun pala, stop buying. Doon kami nalulula. Kasi binili mo yung bote na yun, tapos stop buying. Hindi kami sinasabihan na stop buying to Yung junk shop? Oo. Baka hindi nila alam kaagad. Hindi po, kailangan naman yata, kasi tinatawagan naman po yata sila noon. Pero itong mga junk shop nyo na dinadala, regular naman, no? So nakakausap nyo araw-araw. Paano ginagawa nyo pag kunyari nakabili kayo ng kalakal, tas ang baba pala, or nag-stop by? Paano nyo dinidiskartehan nyo? Kami, ma'am, iniipon muna namin. Tapos pag na siya, yung mabigat-bigat na, tsaka namin di-deliver. Tapos minsan naman, yung pinukuha lang namin yung mga matataas ng presyo. Kasi minsan nakakadagdag sikip sa sidecar mo yung mababa ang presyo. Yung ang dami mong makukuha, kunyari makakuha ka ng 100 kilos ng karton, 2 pesos lang, hindi 200 lang. Kung yung makukuha mo mga kunyari sibak, bakal, yan, mas maano yung presyo niya, mabilisan na. Sa akin naman, kunwari stop buying ang bote, ginagawa ko po lilinisan mo kasi may nagbibili doon ng bote, 1 piraso, piso. Pero kailangan malinis na. Yung nire-reuse? Ginagyan ng mantika. Saan? Sa tindahan? Opo, may kumukuha po na So, meron pa rin paraan? Paraan po. Oo, medyo mas dagdag lang. Ito kayo magagaling gumawa ng paraan. Ano pa yung mga pagsubok na ginagawa nyo na lang ng paraan? Kami, pag matumal ng mga kalakal, ang ginagawa namin, nangihingi kami ng mga yung mga damit na hindi na nila ginagamit, pero magaganda pa, mga gamit na sira na siya, mga appliances, pero naayos pa ng mga asawa namin. Yan, ginagawa namin siyang ukay-ukay. Mas malaki pa ang kita namin doon Sa ukay. Kasi minsan talaga... Sino bumibili? Yung mga tao rin po doon. kapitbahay namin. Minsan mga taga-Nia. Nia or kapitbahay? Kapitbahay. Dami rin bumibili. Talaga, diskarte talaga. Talaga kailangan iisip ka ng paraan na kumita.